hot, new, and trendy today. Down low on the chillest conversations happening now in our society. Hey! Yung pamilya, tapos yung lalaki. Ay, alam ko na! Feeling pa-victim. Versus. Versus feeling pa-victim. Ay, hindi. Di ba kasi pinip mo yung sarili mo. Yung so Gen Z, what's litanya na? Yes na yes. Yes na yes. Go ako dyan. Up top, Up top. up top, up top, up top, up top, down low. Yes, give it. Ano, gusto to eh. So ngayon, lahat po pala. Hello, and welcome sa Up Top, Down Low, where we talk about what's up top, hot, new, and trendy today, and down low on the chillest conversations happening in our society, where we also talk about love, sex, relationship, and current happenings. And guys, if you're wondering kung nasan nga ba si Kuya Caleb, get well soon. Nandito lang kami at hinihintay namin ang pagbalik mo. At para punan ang iyong bahagi dito sa podcast na ito and back due to popular demand, gusto ko sanang i-welcome ang napakagandang Emmy Felix! Malakpak everyone, malakpak. Ay, malakpak pala. Hi, Ems. Hello, hi. Kumusta ka naman? Yes, I am so happy to be here. Again, it's due to public demand. Yes. Sa aking last guesting dito. Alam nyo guys, it's a privilege na maimbitahan ulit si Emmy dito. Well, what can I say? Knowing na napaka-busy niya ngayong quarter na ito, di ba? Ngayong month pa lang, but Ngayong yes. month na ito. Pero, kamusta naman ang buhay-buhay? Okay naman yung holidays natin? Okay naman. I went back to the province and visit my family. Spent the whole holiday season with them. Nakapagpahinga, but now, naghahabol ako ng tulog, Okay. ganyan. Oo. Binibilang ko ang mga minuto at Oras ng aking- tulog mo. Yes. Oo. Speaking of bilang, Okay. Parang medyo related yun Yes. sa topic Yes. natin for tonight. mm-mm. Pero, speaking of love life naman, Mm-mm. okay naman yung mga galaw-galaw natin, Wala. mga update natin sa love life. Charles, wala pa ring love life? Okay, Oo. guys, kung Yeah. naghahanap kayo ng Ay, talaga namang binenta mo talaga ako dito sa genuine show. love, or may, di ba, malay mo Oo. naman, nandyan na isa pala sa mga viewers natin for tonight, ang mga grabe, no? Plural Oo. talaga. Yes. Ang para sa iyo. Anyways, gusto ko nga po palang pasalamatan muna ang aming sponsor na Hesinea Aesthetic Clinic, ang aming sponsor sa Face, Skin, Body Aesthetic Clinic. And guys, matatagpuan nyo sila sa Shaw Boulevard, Mandaluyong City at sa NS Amoranto, Quezon City. At pwede nyo silang tawagan sa number na 0929-275-1014 at sa number na 0906-208-8183. And bukas po sila every 10 a.m. to 8 p.m. Alam mo, sana makapunta ka rin, makavisit ka rin sa Hesinea Aesthetic Clinic. Yes, I heard ang daming good reviews. Yes. Mababait ang mga staff dyan. ang Yes, mga very nurse. professionals. Yes, of course. And guys, make it a habit, no? Every Monday, meron kaming chikahan with Mommy Ray. Mondays po yan at 7 p.m. Up, top, down, low, of course. Every Wednesday at 7 p.m. And Coffee Chat with the Ben Thursday at 7 p.m. Sabi nga ni Mommy Ray, make it a habit. Panoorin niyo po yan. Weekly po yan nangyayari. And of course, kung hindi pa kayo naka-like, follow, or subscribe sa aming mga social media channels, nandiyan ang Ignis Novos Artist Management sa Facebook at Instagram at ignisnovos.official sa TikTok naman po. And para naman po sa aming mother company, pwede niyo po kaming i-follow sa Facebook, First Son Production, at sa Instagram din po, and First Son Creatives sa YouTube. Yun. Yes. Ikaw ba, Emmy, naka-follow ka na ba sa aming mga social media Yes channels? naman. Oo. Actually, hindi pa kita kilala. Finalo ka na. Wow. Of course. All of the conversations that you have on your podcast are very entertaining and educational. Thank Not to you. mention
inspiring. Kasi, di ba, Inspiring. Monday, it's always Mm. inspirational with Mommy Ray. Yes, of course. Oo. Tapos, every Wednesday, Wednesday, exciting. Yes. Funny, nakakatawa. And of course, Friday with the men. Oo. yes. Oo. Okay, ano nga ba ang topic or ano sa tingin mo yung topic natin for tonight? Well, nasabi ko na kanina, 'di ba? Oo. Meron siyang kinalaman sa pagbibilang. Pagbibilang ng Yes. mga nagawa mo ba to? Oo, Ay, maaari. panunumbat? Oo, maaari naman. Oo. So, for today's topic is, ang topic natin would be, bakit big deal ang body count? Wow. Mm-mm. Okay, bakit big deal ang body count? Oo. Pero bago natin pag-usapan Yes. yun, Bilangin muna natin ang mga comments. nag-comment Yes. for Bilangin tonight. at basahin ang mga Okay. nag-comments. Yes. At syempre, number 1 nandyan, si Kuya Peter. Woo! Hello, Kuya Peter, good evening. Si Ellsworth. Hi, Ellsworth. Hi, Kamusta? Ellsworth. At of course, nandyan si Mami Ray. Magandang gabi, Mami Ray. And si Lara. Hi, Lara. Magandang gabi din. And si Franz. Hi, Franz. Yan, ayan ang mga solid viewers natin for Yes. tonight. Don't forget about Lorraine, Biglang Awa. Hello po. And of course, si Miss Catherine Indon Lopez Yes. Partido. Ay, Mami, ikaw yun, Mommy. Hi, Hi, Mommy. Ma. Hi, Kamusta? Mommy Cathy. congrats. Yes. At nandyan, ayan, sabi ni Mami Ray, Ganda naman ng opening. Galing ni Peter, ha? Yes. The OBB is brought to you by Peter Charles. yes, palakpakan naman natin. Oo. Peter Charles. At nandyan si Christian de Los Santos. Good evening, Boss Christian. Si Josh Alfred. Hi, Josh. And of course, the very beautiful Carmela Rojas. Hi, Mela. Hi. Uy, Uh-huh. malapit na tayong mag-show, I no? know, yun din. Dahil Mm. bibilangin din natin ang mga shows na magaganap this coming January, February, and of course, March. At Yes. patuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay namin sa inyo ng entertaining and Education. very educational theater productions or Yes. plays na magaganap sa inyong mga suking. Tindahan. No, lilibot kami sa NCR. yes, Oo. guys, abangan nyo na lang kami, Oo. no? And mga nearby towns. Yes. Nearby Yes. Sa Bulacan. areas. Yes. Yes. Bulacan, Cavite, Laguna. ganyan. Laguna. Yes. So, abangan Okay. nyo po ang aming mga theater shows. Pero Yes. bago ang lahat niyan, tumutok muna sila dito. Yes, tutukan Oo. nyo muna kami at mag-comment din kayo kung makaka-relate man kayo sa topic natin for tonight. And Oo. magandang gabi sa'yo, Gil. Hi, Gaily. Kamusta? Hi, Gail. Hi, Kuya Jello. Yes, Jello. Uy! Thank you, Franz, sa 10 stars. Tayo Guys, naman. sana naman, no, kung may extra stars kayo dyan, pwede naman kayo mag-send para masarap ang aming ulam. Yes. And of course, keep on commenting or keep on writing all your comments down below because we will be telling or reading all your comments habang kami ay gumagawa ng podcast. Join the conversation. This is a interactive podcast. And this is an open space. An open space, a safe Yes, space. safe space for Oo. you guys. Mm-mm. And, yun, sabi ni Kuya Daven, nice, may OBB na. Oo. Diba sabi ko sa'yo eh. Yes. Okay, si Jessica Felix. Very supportive pala ang mga, ang family and friends ko. Whenever Hello I do po. something. Hi, Tita Hi. Ika. Hi, Denise. Hi, Tita Ika. Oo. And, sabi ni Ralph. Hi, Ralph! Kamusta? Feeling ko Ang dami mong fans ha, in fairness. Oo. Ako binibilang ko na yung mga comments and yung mga fans mo rin. Alam Medyo mo, marami. gusto kong ipakilala sa iyo si Ralph some other time. Feeling ko magiging close kayo niyan. And si Carmela, Ulit. yun, Maya daw. Yes. Yes. Ang nag-iisang fan ko for tonight. Charing. Miss ka na rin namin, Denise. And Mm-mm. miss ka na rin ng show for sure. Yes. Okay, ang topic natin for tonight ay bakit ba big deal ang body count? Mhm. Wow. Pag Mm-mm. sinabi bang body count, Ems, ano ba yung mga naiisip mo pagdating sa body count? Yes, of course, we need to define yung ano ba yung meaning ng body count muna before we start the subtopics. So, body count is all about or it's correlated with sex or intimate partners. So, yun ang meaning ng ating body count. So, in today's episode, we are gonna be talking about why body count has become
a big issue in dating and relationships. Yes. So today we discuss where these ideas come from, why men and women are judged differently, and whether body count really says anything about a person's value. Or if it's just, a reflection of our own standards, insecurity, or baka naman mga double standards. So yun ang pag-uusapan natin for tonight. Okay, kasi alam mo, yung usapin yung body count na yan, very timely, especially na mas naging open yung generation natin sa, sa dating pagdating sa mga one-night stand, mga ganyan, mga FWB, mga... Ano ba yung FWB? Friends with benefits. Friends with benefits, yeah. I think we need to also... elaborate yes, kung ano yung mga meaning na yon para okay. mas maintindihan ng ating mga audiences. Okay, ayun, mga friends with benefits, mga sneaky links. Alam mo sneaky links? Ano yun? Oo, sneaky link. Hindi mo alam yung sneaky link? Hindi! Oh my God, ang dami na palang mga Hindi, pero before yung sneaky link, parang dati pa yun eh. Ano meaning? Ay, ano yun, yung parang low-key na nakikita kayo. Parang same siya ng FWB, pero hindi siya pwedeng malaman ng circles ninyo. Okay. Yun pala ang tawag doon. Sneaky link. Napaka-sneaky nga. Patago talaga. Oo. Yan, yung mga may kabit. Diba? Yung mga may sneaky link yan eh. Kasi kailangan nilang ang pangit ng example, pero sige, okay, game. Accepted. Yes. Okay. For this conversation, of course. Okay, gets naman. Yeah. Pero ikaw ba, meron ka ba mong masasabi sa pagdating sa body count or pagdating sa topic na body count? I think along the way, as we discuss about yung mga subtopics natin, doon ko share sa'yo yung mga experiences ko din and yung mga commentaries ko about that. Okay. So, ano nga ba ang ating first subtopic? Yes. So, the first subtopic is the flex culture. The low versus high body count. Okay. Ayan na yung medyo nasa-share na natin kung ano nga ba or ilan nga ba yung body count na meron tayo. Kayo ba mga viewers natin for tonight kayo ba may time na ba na nag-share kayo sa ibang tao or nakwento nyo kung ilan yung body count ninyo? Pero ikaw, Ems, ano sa tingin mo yung sa flex culture? Well, I think kasi again, 'di ba, parang kahit naman very open ang society ngayon pagdating sa mga ganitong usapan, meron pa rin yung iba na they try to keep it for themselves. Private. Private, ganyan. And feeling ko din yung pag-reflex or kapag tinatanong, depende kasi yan sa kung sino yung nagtanong. At kung saan ka tinanong. Oo, yan. Have you ever answered a question pag tinanong sa'yo? Pero in an intimate setting lang naman. Tapos, well, of course, yung mga nagtatanong sa akin is people I trust. Diba? Hindi ko lang naman siya laging sinasabi out of nowhere. Kasi parang ang weird, no? Alam mo yun, yung parang ikaw pa yung magiging boastful about it. So, ayun. And sometimes, parang sa same circle sila, nagkakatanungan rin, ganun. Pero, hindi siya in a sense na alam mo yun, ipagmamalaki mo or ipagyayabang mo. Kasi minsan may ganun eh. May mga kasama ng side comments, ganyan-ganyan. May na-elaborate pa. Yeah. Ganun. Yeah. Ako, before I try to dive in sa questions or mga subtopics natin na to, for me kasi, there's nothing wrong about being proud about your sexuality. I think we shouldn't be shaming those people who are sex positive. Yes. Because at the end of the day, totoo naman talaga, di ba, that human beings are sexual beings. Yes. And they shouldn't be, parang hindi dapat sila i-punish or husgahan just because they are practicing their sexuality. They are expressing their sexuality. For as long as they do it nang may respect sa sarili and they do it responsibly, then okay lang. Yes. Oo. Ako kasi, natanong na rin naman ako kung ilan na yung body count ko. May iba na nagtanong, hindi ko sinagot. May iba na nagtanong na sinagot ko. And it's just, I think, hindi ito sa matter kung sinagot mo or hindi. I think it's a matter of parang yung respect mo sa sarili mo. Like, tama yung sinabi mo eh. Like, I wouldn't boss around or be so proud na, eto na yung body count ko. Alam mo yun, hindi ko siya ipapangalandakan na gano'n. I think I would just say that I am doing the act but responsibly.
Ganon. Hello sa lahat ng mga nanonood dyan. Nakapamilya ko. Yeah, oo. Pwede, pero I appreciate your answer, no, na Mm-mm. you're trying to protect your peace or your hindi naman peace pero your Oo. character or yourself from not always giving the answer quickly Oo. or pinipili mo yung mga taong pagsasabihan mo talaga. Yeah. I don't think it's really protecting my character or my image. It's Okay. because like obviously I am not a person na masyadong nagki-care doon sa kung paano ko tignan ng tao eh. I think it's more of like it's such a personal question that if you're not really close to me, then bakit ko sasagutin? Why would I give you an answer? Okay. Oo, ganun. Parang kunyari inuman, no? Kahit mga super close friends ko na, ganyan. Pero kung alam ko na hindi ko masyado mapagkakatid. Ka-vibe, Oo. Kasi 'di ba, meron naman talaga tayong mga tao na pwede mong halimbawa, 'di ba, sa family mo, ito yung pwede mong sabihin. Sa friends mo, ito yung pwede mong sabihin. Ng different subjects. Oo, Yes. oo. Sa jowa mo, ito yung pwedeng topics din na pwede mong sabihin. Ganun. And I think it's not protecting your character or your image. I think it's reserving something for yourself. Okay. Mas Yeah. okay yun. Yeah, for me, oo. Okay. Kaya I feel like people shouldn't be pressured to answer that question when they are asked. I think if you answer it or not, okay lang. Kung solve sila na hindi mo sinagot, dapat okay sila doon. Okay. At kung sinagot mo yun, dapat okay din sila doon. Pero what if nagsinungaling sila? What do you mean? Like they were asked about that subject pero hindi nila sinabi yung totoo. Then it's ikaw ba? Kanino ka ba nagsinungaling? Sa kanila ba or sa sarili mo? Okay. Diba? I mean, at the end of the day, it's always self-integrity. Kung magsisinungaling ka na rin lang naman, ay wag mo na lang sabihin. Diba? Parang in a very showbiz manner, you can say na, I wanna keep it private for myself. Okay. Diba? Wag mo na Yes lang sagutin naman. kung Very showbiz, no? Oo, wag mo Okay. na lang sagutin kung magsisinungaling ka na rin lang naman. Pero Charles, ako may tanong ako. Okay. Kasi, syempre, 'di ba, kung pagbabasehan natin, bakit sa tingin mo na when it comes to flexing the body count, bakit sa tingin mo mas acceptable na sagutin iyon ng lalaki kesa yung babae? Kasi 'di ba kapag lalaki, nagiging siya parang badge of honor. I feel like may ganun pa rin ngayon. Would you agree? Oh, well, I agree na may ganun pa rin na vibe pag inag-uusapan yung subject na yun. Oo. Especially dito sa country natin sa Philippines na patriarch yung kinalakihan nilang household Oo. most of the time. Oo. So for them or for us men, sige, hindi ko na-exclude yung sarili ko. Oo. Pag pinag-uusapan yun tapos pag mas higher yung body count, parang may pagka-boost pagdating sa pride. Nangyayari ba yan kapag kunyari, sa inuman, ganyan, tapos lahat kayo lalaki? Siguro- Nagtatanungan ba kayo? Ako kasi wala akong parang hindi ko pa siya na-experience na puro lalaki yung kainuman ko. Oo. Pero siguro pag pag one-on-one, mga Oo, parang close friend ko, ganyan, Oo. mga pinsan, ganon. Ayun, doon lang talaga nagkakakwentuhan. Pero sa inuman, hindi ko pa siya na-experience. May mga naririnig ako na kasama ko sa inuman, ganyan. Pero para sa akin, sa personal experience ko, hindi ko pa siya na-encounter. Pero would you think na kasi nga sabi mo, di ba, nagkakaroon ng one-on-one, ganyan. Kunyari, ang ka-one-on-one mo, yung super close mo talaga, yung talagang you can tell all your secrets with this person. Okay. Like, nagkaroon ba ng comparison na, kunyari, mas marami yung sa'yo or mas marami yung sa kanya? Feeling mo ba may mas nanalo na lalaki? Para sa akin, pag one-on-one, Oo. no? Para sa akin, hindi ko gusto Based from your i-compare. experience. Ayokong kino-compare. Oo. But do you feel like guys still do that? Yung comparison. Oo. And then, kung sino yung mas marami, yun yung mas lalaki. Ganon. For me, hindi na siya ganun kadalas. Kasi feeling ko, nagbabago na rin naman yung mga mindset ng kalalakihan. Sana. Pero sa tingin ko sa ibang mga tao, may ganun pa rin na comparison. Tapos kung sino yung pinakamarami, siya yung parang may
may certain image na pinoportray dun sa circle nila. Mm-mm. 'Di ba? Kasi andun na yung source of pride mo eh. Pwede mong pagkuhanan ng source of pride yun eh. Kaya, ayun. Pero ikaw ba, feeling mo ba kapag mas konti yung body count mo, do you feel more inferior or laos? Hindi. Ganun. No. Hindi naman. Oo. Kasi, bakit mo mararamdaman yung inferiority Yeah. kung yung body count naman, yung body count na meron ka is talagang genuine compared dun sa mga fake happiness na nakuha nila. Diba? Kasi it's not about the quantity. It's the about the quality. And we wanna know what do you guys think about that? Like if mas nakakalamang nga ba ang mga lalaki na mas mataas ang body count or mas inferior nga ba ang mga lalaki na konti lang ang body count? And of course, sa mga girls naman, di ba, we also would like to know if ikaw ba, feeling mo ba Ano? Uy, pero bago tayo mag-move forward, Actually, gusto ko muna magpasintabi sa mga bata, Yes. especially yung kapatid kong nanonood. Yes, because Okay. this podcast is R18. Yes. Oo. Kaya sa lahat ng mga magulang dyan, please do guide your minors. Yeah, Oo. your children. Your children Yes. na nanonood ng aming podcast. Yeah. Okay. But please do write down your comments below, your reactions below. We're gonna be reading that. And we wanna know your reaction towards this And topic. of course, nag-expect rin tayo ng comments mula kay Kuya Daven. Kuya Daven, Oo. ano ba yung pwede mong masabi sa topic natin for tonight? Oo. Okay, going back, ano nga ulit yung gusto mong itanong? Hindi, parang, di ba, kung sa lalaki, mas, kung the higher the number, the more masculine They are. they are, and the more parang stars. Stars, The more medal na Oh, meron. badge. So, kapag Okay. pag babae, the more body count that they have, the more Na mas na-discriminate. Hindi naman discriminate, or pero parang na-degrade. na de-depreciate yung value Okay. nila. Mas- I think that's mas okay the na right word. Oo. Okay, so tanong mo bakit ganun? Bakit may contrast? Oo. Ikaw, sa sarili mong perspective as Para a sa guy. akin, hindi naman. Parang hindi na-depreciate yung yung image nung babae. Pag mas mataas yung body count nila compared dun sa guy or meron silang mataas sa body count. Follow-up question. Would you date a person or a girl na mas mataas ang body count kesa sa'yo? Been there, done that. Ayun. Why? Kasi okay lang. Kumbaga, hindi naman siya sa akin eh. Parang hindi siya nagmamatter sa akin na ganun kaseryoso. Mm-mm. So, hindi ko siya masyadong iniisip. Mm-mm. Mm-mm. Kasi, na nila yun eh. Parang story nila yun eh. Gets naman. Yes. Kumbaga, oo. hindi ko na dapat pa o kailangan pang pakialaman kung ano sila Mm-mm. o kung ano yung nagawa nila in the past. Yeah, and people come as they are. Yes. You know what I'm saying? Like, if you have met a person, dapat ready ka to know that person based sa kanyang past and present so that person can also surrender her future. Wow. Diba? I Grabe. mean, bakit mo, kunyari, gustong-gusto mo yung babae, good personality naman, matalino, came from a good family. It's just that, okay, marami yung body count niya, ganyan. So, why would that certain Issue or detail, subject? Oo. detail in her life be such a big issue? Ruin all the good aspects na meron siya. Oo, 'di ba? Oo. Although hindi naman natin dinidiscredit din na may mga tao talagang preference ang kung virgin pa siya, low body count, ganyan, 'di ba? Pero for me din, I don't think it should be an issue. Yes. Parehas tayo doon. Mm-mm. And meron ba tayong mga comment na nadagdag dyan sa Yes. ating Because we want to hear you guys. podcast? Oo. Okay. Let's see. Okay, Ayan. hi Niga, good evening. Yes. At sabi naman ni Mami Ray, okay, out na pala ako dito. Can't relate. Wow, parang feeling ko si Mami Ray wala pa talaga siyang body count. Joke lang. Hi Lorraine, thank you sa 10 stars. Maraming salamat Lorraine. And sabi rin ni Kuya Daven, hi Kuya Daven, I thought body count like serial killer. Iba Hindi yun, naman, iba Daven. yun. Oo. Ibang body Okay. count yun. Oo. Too risky to share daw. Yeah. Sabi naman ni Zai, hello po. Hi Zai. Hi, Zai.
Again, sa lahat ng mga minors who are watching our podcast or our topic for this podcast, please be guided by your parents or someone kailangan na mas pinapanood matanda. nyo ito na nasa tabi ng magulang. Yes, or mas nakakatanda sa inyo na mas nauunawaan ang topic na ito. Yes. And sabi naman ni Zai, may tanong siya, what's the difference po ba sa low and high body count? Does it have benefits to the body or side effects? Oo nga naman. Ikaw, would you like to answer that? Parang dapat ikaw yung tinatanong doon. What's the difference sa low body? Actually, yun nga eh. I don't see any Difference? hindi, of course, the difference is the number, The diba? number, yes. The number. Pero ano bang benefits nun? Siguro para sa akin wala siyang benefits. Pero sabihin na lang natin na ito medyo Hindi, pero ba, Charles, diba, minsan kasi, kapag nagkakaroon ka ng may glow ganon. parang mas marami kang nalalaman about sex. Ayun yung Kumbaga, ayun yung ito sasabihin yung ko. yung parang nakakapag-compare ka ng, Oo, mas better experience yung ganito. Kumbaga, This is how I should be touched. oo, parang ganon. mas nakikilala mo yung sarili mo. I think yun, Zai, ang benefit na parang, As time oo, kung nagkaroon ng 1 or 2 or 2 or more, ganyan, mas Mm. nakakapag-compare ka na, okay, this at mas is, nakikilala mo yung sarili. yes. Parang ano lang yan Oo. BPO. Wow. Oo. Bakit? Kasi mas natatanggap yung mas maraming experience, ganon. Hindi naman, hindi natatanggap, pero hindi, yun? Pero wala rin namang masama kung low yung body count mo Mm-mm. or 1 lang yung body count mo. Because again, Okay. sex should be done in a passionate and respectful way. And for as long as it's consensual. Yes. Dapat nag-e-enjoy ka, hindi yung parang, ay gusto ko mag-experience nito, gusto ko mag-experience sa, ano to, Divisoria? Diba? Parang, your body is not a commodity. It should be used in a pleasurable manner. Hindi yan basta-basta binibigay, guys. Oo. Ibigay mo siya sa, whether it's 1, 2, or 3, ibigay mo siya sa mga taong deserve ng katawan mo. Yes. Hindi lang basta-basta dapat. Oo. Sabi nga ni Peter din, nakaka-depreciate ang babae para sa akin. Pag puro sex lumalabas sa bibig niya, actually, not unless it's sexy talk lang with partner, but with family or friends. Totoo. Do you agree? I mean, Kaya siguro kahit sa guys. ako din, kahit sa guys, kung kunyari yung lagi yung yung topic ninyo. Or ayun yung laging binibigay niyang topic sa conversation. Oo, kung yun yung foundation ng conversations nyo, di ba, na puro sex, parang nakaka-turn off din. Parang wala ka Oo. na bang inisip kundi yan? Oo. Parang, di ba, ang masarap yung parang yung dessert, di ba? Masarap siyang kainin after the appetizer, the main course, the beverage, and then the dessert. Hindi yung pag puro dessert lagi, nakakaumay din. Nakakaumay. Okay. Oo. Totoo yan. Okay. Sabi naman ni Christian, for me, hindi automatic na mas mataas ang body count ng lalaki kaysa sa babae. Correct din naman. Walang patakaran o batas na nagsasabing kapag lalaki ay mas marami na agad ang naging sexual partners kumpara sa babae. Nagkakaiba ito depende sa tao, sa kanyang mga desisyon at sa sitwasyon ng buhay niya. Yes, thank you for Totoo. that. Mukhang parami ng parami ang ating mga interactive Viewers. Yes. audience. This is a very interesting Topic. topic. Yes, sabi naman ni Kuya Daven, wala talaga akong ma-comment. #virgin. Okay, never been touched, never been Yes. Sabi nga ni Ryan Daven, masama pong magsinungaling. Tita Daven. Tama naman. Yes, oo. But mabalik lang tayo sa ating Ano nga ba ang ating ang ating next subtopic? Oo, kasi pinag-uusapan na rin naman natin kanina. Tingnan mo naman yung mga comments kanina, Yes. diba? It's all about preference and standards. So, Okay. for this, Our next subtopic? yeah, oo. Ikaw ba? Yun nga, parang ikaw ba, Charles? Kasi kanina nasabi mo na rin naman, di ba, na it really doesn't matter sa'yo kung gaano kataas or kababa yung body count ng makakadate mo for as long as, paano ba yung mapagpapayes ka na i-date yung isang babae? Sa akin, wala akong paki dun sa So, yun nga dun oo. sa Oo. body count. Mm-mm. Pero kung sa tingin ko ano yung magbibigay sa akin ng go signal na okay, ito ka-date, Oo. siguro yung pag napapatawa ko, pag napapangiti ako.
Tapos parang genuine lagi yung conversations namin. Tas, So, napapatawa kita, Char. madalas. Wow! Oo. Pero yun, pag alam mo yun, yung parang masaya ka. Masaya ka kasi kausap mo siya, kasama mo siya, tapos parehas kayo ng interest, ganyan, ng vibe na meron kayo. So, para sa akin, very green flag na yun para i-pursue or mag-date kayo. Oo. Pero ikaw, may ano ba yung mga checklist mo muna bago makipag-date? Yes. Ako din, ganun din eh. Parang, hindi ko naman straight upfront na tatanungin agad sa, uy, ilan na yung body count mo? Syempre, yung mga una kong tatanungin is, what do you do for a living? Ano yung work mo? Ganyan. Ilang taon ka na? 'Di ba? Parang, ilang kayong magkakapatid? Ganyan. Yung mga muna, mga light conversations like anong favorite mong movie, ano yung mga favorite mong gawin, what do you do kapag Anong interview hobbies mo? interview pala yun, di ba totoo Kasi yun, nandun pa lang kayo sa part na you're you're getting getting to know each other. oo. Parang kapag na-check na lahat na parang okay naman pala siya, wala naman pala siyang mga bad habits, hindi naman pala siya serial killer, galing naman pala siya sa okay na family, or nakapagtapos naman pala siya, or hindi man siya nakapagtapos, at least may ginagawa siya sa buhay niya. Check na lahat yun sa akin. Okay. Sige na, tara na, date na tayo. Ang importante sa akin yung mabait, matalino, magalang, marespeto. Mapagmahal. Ganyan. Pero sa tingin mo, ayan since ayan na yung mga preference natin, ayan na yung standards natin. Pero sa tingin mo, ano yung pwede mong masabi pagdating sa ibang mga tao or sa mga tao nagiging basehan nila yung value ng dami o konti ng body count na isang tao? Ayun nga, I think it shouldn't matter that much. Lalo na kung yung taon pala na yun ay mabuti naman talaga siya. Diba? It's just one detail of that person's character or personality. Kumbaga sa 10 aspect, 'di ba? Parang mas titignan mo ba yung isang pagkakamali lang over the 9 correct sa test paper niya. 'Di ba? Okay. Kaya nga 'di ba sa school may passing rate. Wow. Oo, 'di ba? Kung 75% ang passing rate, ay pumasa siya, ma'am. Grabe yung mga wisdom mo ngayon gabi. Yes. Guys. Gusto ko sanang ibigay yung appreciation sa'yo. Ang dami ka natututunan mula sa yung wisdom, Miss Ems. Of course. Andyan, tingnan muna natin ang ating mga comments. Sabi ni Mami Ray, curious lang talaga ako, nowadays ba talaga you need to know ang body count ng partner mo? Ako sasagutin ko yan. Ako hindi. For me lang talaga. Hindi ko yan personally tatanungin. And even sa friends ko, parang hindi ko siya tinatanong. Pero sa akin, may mga naging kadate rin naman ako na hindi kami nagkakatanungan. Diba? Mga ganyan, diba? Oo. At kung proactively, sinabi yun ng kadate ko sa akin, Okay. Gets naman. Okay. Oo. Okay. Should I answer back? Parang kailangan mo rin bang malaman yung sa akin? Parang, hindi na. Tignan mo ako bilang tao, hindi dahil sa ilang tao na yung nakapasok sa kingdom ko. Diba? Oo. Yes. Okay. Sabi ni Kuya Daben, Ryan, wag mo akong matito-tito, sagutin mo ang tanong ko. Are you my husband? Ganyan. It's giving Terry. Ganon. Oo. Okay. Meron pa tayong mga ibang comments dyan. Sabi ni Mami Ray, if someone asks your body count. Nasagot ko na yan. Oo. Meron pa dito. Ano ang tamang step 1? Anong step 1? Hindi ko rin alam. Pero meron tayong isang tanong dito. Okay. I think it won't matter unless pinapamuhay or they make something out of living na talaga ang laging pakikipag-sex to anyone for nothing but kagustuhan lang nila. Oo. Okay. I think that's another subtopic ulit eh. Like, what if lang ha? What if lang? Ikaw ba, are you willing to date a corn star? Kasi maraming body count yun, di ba? Siguro wag natin gawing specific. If you really love the person, and if that person makes you happy, bakit hindi? Ayun lang ba yung limitation? Ayun ba yung last straw kung bakit hindi mo siya, alam mo yun, i-date or tatanggapin sa buhay mo? But again, it's always it always boils down to preference. Okay. At medyo related rin naman ang ating next subtopics dun sa comment na iyon. Ang ating next subtopic ay, let's see. Double standards and misogyny. Okay. Oo. Hanggang ngayon, di ba, guys, it's 2026 and again,
meron pa rin double standards. Okay, pero ito, Ems, matanong ko lang, bakit mas grabe ang judgment kapag babae ang mas mataas ang body count? I think it's because nanggagaling pa rin nga tayo sa mga old mentality and ideology na ang babae should be more modest. Dapat Demure? Demure. Dapat sila yung parang Maria Clara. Yeah, dapat shielded sila, ganyan. Pero a lot of women are Libertized. liberation. Okay. I mean, are more open-minded Yes. now, 'di ba? And I feel like naman hindi naman mas feeling ko and totoo ito ha, hindi naman dahil mas marami kang mas open ka or mas liberal ka, you're more or you're less empowered than those people na mas Maria Clara. You know what I'm saying? Liberal pala yung tamang Oo, word. 'di ba? Okay. Oo, bakit mas grabe yung judgment sa mas mataas ang body count? Yeah, I think it's because of the old ideologies, yung mga nakasanayan na nating ideologies. But then again, guys, it's 2026. I think it's about time for us to be more open about it. And iwasan na natin yung pag-define sa kanila ng mga degrading, or hindi Oo, naman degrading, oo. pero yung mga terms na hindi naman talaga sila yun. Oo. I Diba? mean, yung mga degrading words like popok, yung mga ganun, di ba? Again, pasintabi sa lahat ng mga minor viewers namin. But this is a conversation na parang we need to empower women or not shame women na very sexual positive. Okay. Alam mo yun? And sana hindi na rin siya maging taboo. Oo. Na- oo. Mas okay rin siguro na to talk about it kahit kasama yung mga friend mo na guys, ganyan. Kasi kami sa circle ko, siguro dalawa lang kaming straight na lalaki doon. Pero open yung mga friends ko na babae, na gays, na lesbian sa pagdating sa mga sex talks. Kumbaga, hindi na sila nagkakailangan pagdating sa mga ganong topics. Kasi mas okay no? Mas nagbe-build ng Meron siyang safe space. parang meron siyang anong perspective ng guys, anong perspective ng girls. Ay, alam mo, nagkakaroon ka ng perspective ng girl. Because it's actually true. Dun sa sa circle of friends ko, syempre meron yung kaming girls lang, ganyan. And then meron din yung co-ed. Co-ed talaga, yung mix, diba? And mas nakikita namin ito yung conversations namin kapag kami-kami lang ng mga girls. Mas, alam mo yun, mas open, mas wild, ganyan. Pag may guys naman, yun yung mas reserved. Informative. Oo, and I feel like reserved kasi mas gusto naming tignan din or kunin din yung perspective nila about this. Oo. But if you feel like tawag dito? If you feel like it's not safe to share these conversations, even if it's your friend, do not do it. Don't be pressured. Oo, don't be pressured. And you're not, parang you are not obliged to talk about this even sa mga close friends ninyo. If you feel like it's unsafe for you, then don't say it. Okay. Oo. And para sa mga taong receiver ng mga information na to, kung wala kayong magandang sasabihin, wag na lang kayong magsalita. Yes. Or umalis kayo sa conversation if it's making you feel uncomfortable. Right? Because then again, this conversation is not for everyone. Yes. If you can take the heat, get out of the kitchen. Okay. Yeah. Ito ang napapala ng isang bookworm. Wow. Hindi, I think sa dami rin ng mga taong nakilala ko din. And sa dami rin ng taong yung na-shame, yung na-experience ko talaga na I was sexually shamed. Oo. Meron akong akala ko noon, kaibigan ko talaga. Sinabi ko sa kanya yung mga experiences ko. Tapos behind my back pala, alam mo yun, Sinisiraan ang dami niya nang nasabi sa akin na, alam mo yun. And it doesn't feel right. I told you that in confidence. Why would you even judge me? Kahit hindi mo yun sabihin sa ibang tao, pero yung point na you judge me, it's already a red flag bilang kaibigan. Hindi ka totoong kaibigan. Because a friend should always accept you for who you are. Again, people come as they are. Hindi ka pwedeng kaibigan kita, tapos dapat ganito ka. Friendship and love should be unconditional. Yes. Yeah. But going back to the topic about double standards and misogyny. Tanungin naman natin ang ating mga viewers. Guys, kayo ba nakaranas na ba kayo or may na-experience na ba kayo na double standard or misogyny kahit hindi kayo personally narinig nyo lang
sa mga usapin sa paligid ninyo or nakita nyo sa social media. Ayun. Ay, pero Pero ikaw ba, Charles? Like, sa mga girlfriends mo, yung mga babaeng kaibigan mo, is there ever like an instance na nung nalaman mo yung body count, were you shocked? Ganon. siguro Na-shock ka ba na, uy, very timid naman siya, very demure naman siya. hindi shock, siguro unexpected na malaman na Surprise. surprise. Oo. Parang Pero ganon. you weren't disgusted naman. hindi, not from a judgmental perspective. Oo. Na okay. It's coming from, wow. Ay, wow, active ka rin pala. Oo, di ba? Ganun. Oo. Ganun. Saka kasi yung mga ganyan, basta pag-uusapan nyo, malay mo, may mga methods pala silang hindi alam. Correct. Di ba? Yung mga ganun. Mm. Anyways, kayo guys, ayun nga, may mga experience ba kayo pagdating sa double standards or misogyny? And of course, gusto ko rin sanang pag-usapan yung naman, kumbaga, enough na tayo dun sa, or stop muna tayo dun sa guys and gals. Oo. Di ba? Paano naman yung mga girls na iba yung judgment sa kapwa nila babae? Actually, Di ba? oo. Alam mo, nangyayari pa din nga yan. Ano may specific term dun eh. Oo. Hindi misogyny. Parang internal, Conflict. hindi, parang kunyari sa gay community, no, may internal homophobia. Ang ibig sabihin nun, kapwa nila, ka-community, sinishame nila, or parang hindi sila belong. Ang nangyayari yan, usually, Kasi may ganun eh. Oo, meron nga. Oo. Oo, parang sa mga babae na who made you a better woman just because this woman is like this. Oo. You know what I'm saying? Kasi yun nga yun. Ayun yung parang double standard yan pagdating sa babae. Oo. Sa mga babae. Oo. Yun nga eh, parang you wanna tell people na I support my sister, but you yourself, you're shaming your sister. Yes, you're judging. You're judging sister. your own sister. Yes. Oo. So, does that make you empowering? A better person. Oo, a better woman? My Yes. God, stop natin yan. Okay. Ito, sabi ni Fiona, hi! Miss you, Ate Emmy. Oo. As a person na very empowered, hi Fiona. Yes. Okay. Sabi naman ni Kuya Daven, conservatism versus liberation. Yes. Okay. Ito naman, sabi ni... Ng isang viewer natin, medyo in-chick kasi yung oo. Medyo ibang sabi niya, character. wala naman tayong magigain sa pagja-judge ng body count ng isang tao. Also, it's not worth it para i-flex at i-compare and going basis. Yes. Going standard. Totoo. Kailangan ba talagang i-flex? Diba? I don't think... Sabi naman ni Mami Ray, opinion ko lang ito if guys ask your body count, na girl, para sa mga girls, parang hindi tama. Tapos doon nalalabas yung double standard. Kasi sasabihin ng guy, pag nalaman niya madami ang body count ng babae, parang matuturn off siya, parang judgmental, di ba? Oo. At saka ano ba kasi yung intention of you asking? Yes. Bakit ba? Oo. Not unless parang sila yung mismo nag-open. Oo. Diba? Yun nga eh. Parang, bakit mo tatanungin yun sa isang tao? Ano yung intention mo? Kasi kapag ako, tinanong na gano'n, may gustong patunayan to. Oo. Okay, sabi naman ni Kuya Daven, paano daw yung gulat? Ganon. Ikaw nga rin yung gulat. Ganon. Yes. Okay. Ano ba ang ating next subtopic? Guys, sana nag-enjoy kayo sa ating topic for tonight. You can always comment yung mga opinions, ideas nyo regarding with our subtopic. And our next subtopic is, let's see, social conditioning and gender roles. Okay. Ito, Ems. Sino ang nagsaset ng idea na big deal ang body count? Yun nga eh. Sino ba? Feeling ko yung society, hindi yung mismong lalaki or babae. Oo. 'Di ba? Parang yung society mismo na kung saan nagbebelong or kung ano yung environment. Yun nga eh, I think it's always gonna go back sa old ideologies and yung past culture or yung mga nakasanayan na natin na ito kasi dapat ganito lang. Parang dapat ang makakasex mo lang ay isa lang, yung taong mapapangasawa mo lang. Oo. Or yung taong papakasalan mo lang. Meron naniniwala ka ba doon? Na marriage before sex? Oo. Wedding before sex? Parang at some point of your life, parang may dumating na panahon na nag-hold on ka doon sa ganong ideology.
babalikan kita dyan. Charot. Kasi gusto ko munang bumalik at sa mga comments natin. Kasi I think meron tayong comment dito Yes. from Carmela eh. Okay. Oo. Ato, sabi muna natin, basahin muna natin ang isang comment ng ating viewer. Sabi niya, fact, a female's part won't be maluwag kapag marami na ang body count. Myth lang yon ng mga judge. True. Okay. Oo. Sabi naman ni Christian De Los Santos, para sa akin, malinaw ang pagkakaiba ng double standard at misogyny. Bilang bahagi ng LGBTQ plus community, naranasan ko na mismo ang double standard kung saan hindi pantay ang pagtingin at pagtrato ng mga tao batay sa kasarian at sexualidad. May mga bagay na tinatanggap kapag ginawa ng iba, pero kapag kami na ang gumagawa o gumawa, agad kaming hinuhusgahan o minamali. minamali. True. Oo. Okay. Mm-mm. Sana hindi natin parang ma-adapt yung ganong no? Correct. Ito din, Mindset. may comment din si Carmela. It's really sad to be judged by a man, pero mas di katanggap-tanggap na pagka mo babae, because women shouldn't be, Or should should lift one another, kagaya nga ng sinabi natin, di ba? Women empowerment. Yes. Oo. Mm-mm. Okay, uy, yung drop pa natin taga-Korea. Sabi, uy, thank you. Alam ko namang iba yung timeline mo sa amin. Oo yung time nga. zone mo sa amin. Hi, Sung Hoon Woo. Sungwoo. Yeah, oo. Okay. Sabi ni Sungwoo, is it normal for you to feel jealous if your partner treats their friends better than he or she treats you? Okay, siguro oo. Ikaw? Is it normal for you to feel jealous if your partner treats their friends better than you? Well, I think jealousy is a part of our emotions, and emotions are valid. I think it's normal. What's not normal is if we keep on tolerating it, and Yes. if we don't address it. or Address it. or if we let that emotion conquer us. Okay. Oo. Yeah. Okay, sabi naman ni Zaira, it hurts when they will judge you because you did sex before marriage, and sinabi din nila na masama daw yun kasi it's based on the Bible. Okay, Yeah. Zai? Oo. I mean, ano bang laban kasi natin sa Bible, 'di ba? And ako naman talaga, I read the Bible. I believe in the Proverbs and all its words, but I don't take it literally. The Bible is a guide, 'di ba? Yes. But it shouldn't be taken literally. Yes. Oo, 'yun. Okay. Back to our Back topic. to the ball game. Yes. Okay, eto. Andito na tayo. Guys, kung nakaka-relate man kayo ulit sa ating subtopic, please feel free to comment down below. Ayan. Ako, may tanong ako sa'yo, Charles. Kasi kanina, di ba, sabi mo, parang, sino ba ang nagsiset ng standards? Okay. And ako, I said to you na, I think the standards were set, even kahit noon pa, yung Yes. old ideologies natin. Doon pa rin tayo nagbe-base. Oo, but for you ba, do you think that social media, especially TikTok, ang daming opinion sa TikTok, do you think that social media also plays a part in building that certain standard? Feeling mo ba? Para sa akin, nag-contribute siya. Parang nagkaroon rin ng influence or sa pag-shape ng mindset ng mga tao yung social media, especially sa TikTok, sa Facebook. Kasi mas nagiging open sila eh. Mas nalalaman nila na may mga ganun palang experience yung ibang tao, yung friends nila. Oo. Kasi doon na-share nila, or even sabihin na natin sa Reddit, na where you can anonymously share your experience without, alam mo yun, without being judged. So, mas nagiging open yung... Pero grabe kasi, ang daming opinions nila online. Kaya hindi And mo alam everybody- kung paano na siya shape. Yeah, and everybody has their own opinion. The bigger clout that you have, the more valid your opinion is. Kahit feeling ko naman hindi naman talaga yun. Oo. Parang, where are you coming from, girl? You know what I'm saying? Like, may mga yun nga, mas marami yung followers nila. And kahit medyo offensive, mas nagiging tama sila. Alam mo yun? And I feel like social media really plays a huge big part role. of shaping someone's standards or the society standard. Okay. Let's proceed para dun sa last question. ko. What is the last question, Charles? For this subtopic. Okay, ayan. Sa tingin mo ba, yung pag-demand ng virginity sa babae ay tama, di ba? Compared sa
pag-demand ng virginity sa lalaki? Hindi. Kasi again, paano kung hindi na virgin yung babae, di ba? And mabuting tao yung babae, matalino naman siya, galing sa magandang pamilya, di ba? You cannot undo what has been done. Yes. And you shouldn't, kasi you can't edit a person. Yes. Hindi, The past. oo, ang mga tao, hindi sila parang mga sasakyan na pwede mong Palitan. ipa-detail, Ipa-car palitan yung windshield, palitan yung Mm. gulong. Hindi, people are not like that. So, one should never demand na, dapat virgin ka. Alam mo yun, kung mahal mo naman talaga siya, at hindi na siya virgin, go. Pero kung yun talaga yung preference mo, happy for you. Charot! Di ba? Good luck! Oo, good luck. Maghanap tayo. Pero yun nga having that kind of preference and standards, wala din naman talagang mali. Kung kunyari, check siya, no? Tapos hindi siya virgin. Yun talaga yung gusto mo siya ng virgin. Di okay lang. Look for another person. Ano ba yung iba? Oo. Huwag mong husgahan. Oo, at saka huwag mong ipilit. Oo. Oo. Mm-mm. Okay. Oo. Sabi naman ni Kuya Peter, Ang nakakainis kasi, di natin culture yung body count na yan. Oo, sa ibang bansa lang naman talaga yung body count kasi aside sa body count, equals malandi. Or body count equals malandi. Pag may tattoo, equivalent naman siya ng pagiging masamang tao or kontrabida. Totoo din naman yan, di ba? Aminin na lang natin na judgerist ang mga Pinoy tapos dadagdagan pa ng culture. Ng iba't ibang culture, di mas lalo tayong nagkakaroon ng sandatang manakit ng ibang tao. Diba? Again, people come as they are. Alam mo, ulit-ulitin ko talaga yun. Hindi natin pwedeng palitan or baguhin yung mga past ng ibang tao just to fit doon sa standard na meron tayo. Oo. Yes, tama naman. Okay, sabi naman ni Zai. Oo, and I would like just to point out, Zaira is 17 at ito ang sinabi niya. Okay, I think it's better to understand them than to judge them. Kasi hindi naman nagbe-base yung virginity sa personality. And it's coming from a 17-year-old girl. 17, liberated like that. Zaira, empowered. Hep, hooray. Hep, hooray. Oo. Okay. Para sa ating next subtopic, ito, health over number. Oh, yes. I think at the end of the day, it's always, we should all prioritize our health. Yes. Okay. Ubusin muna natin ang ating mga comments. Sabi naman ng isang viewer natin, before a person becomes better, he or she has to become worse first. Paano natin ma-appreciate ang good if you don't know what's bad? Yeah, totoo! Hindi na ang okay mag-react, pero totoo. Parang ako meron kasi akong, I am on my mid-30s now. Meron akong point in my life na lagi kong sinasabi na, yung parang masyado kong gino-glorify yung sarili ko ngayon kasi I feel like I'm a better person now. Parang ganun. Pero, ang unfair naman nun para sa younger Emmy, ano bang alam ng 23-year-old Emmy? Nag-e-explore siya ng mga bagay. Kasi kung hindi siya nag-explore ng mga bagay at hindi niya natutunan yung mga pagkakamali na yun, I wouldn't become this person. Yes, hindi niya ma-appreciate yung value na kung ano yung meron ka ngayon. Ngayon. Oh, Yes. Exactly. Totoo. Okay, Diba? Last topic na natin to kasi we are running out of time and as much as we want to extend the podcast because ang dami nating mga live audience na talagang we appreciate all your comments, thank guys. you guys Grabe. sa inyong mga opinions, ideas. And ito, sabi naman ni Fiona, exactly, Ate Emmy, I also do believe to communicate it first for health reasons, pero other than that, it's not a big deal. Medyo napaghahalataan din yung iba kapag ang hanap nila sa partner ay virgin. Pero I wanna go back dun sa yung parang subtopic natin ngayon na parang health over numbers. Hindi ako nagtatanong ng body count. Pero nagtatanong ako, Kung when was your last? And kailan ka huling nagpa-test? Okay, mas importante yun. Sobrang important nun. Oo, kasi importante na for the both of you. Oo, pangalagaan natin yung katawan natin at we don't spread any virus. Oo. Which by the way, meron kaming play about that. It's called HPV kasi nahalaga. Yes. And it will be shown this February
and March. And April. Oo, Sana at ang April. maganda dito, Charles, is that we will be educating or display will be shown sa ating Entrance. universities Okay, yeah. and colleges and even high school to educate people that sex education is very important nowadays. Yes. Again, body count is not important, sex education is. Yes. Meron pa ba? Oo. Okay. Yeah. Mm-mm. Sabi naman ni Christian, for me, gender roles are better because they provide clear and specific guidance on what it is expected of each gender in our society. Through gender roles, responsibilities are clearly defined. For example, men learn to be responsible for protecting and providing for the family, while women learn to be caring and nurturing at home and with the children. Yes. Oo. But then again, nowadays nga, 'di ba, like gender roles, may mga overlap na kasi yan. Kasi Yes. minsan yung mga kayang gawin ng babae, kayang gawin na rin ng lalaki, and yung mga lalaki, kayang gawin din ng mga babae. Okay. Anyways, going back to our last subtopic, ito na yung health over numbers. Tama Yun na naman ba? yung sinabi mo, Oo, 'di ba? Yes. Body count doesn't matter. Sex education Oo. is what matters. Oo, yeah. Ikaw ba, Charles? Kasi ako and honestly, I do this whether I'm sexually or not sexually active. I Yes. still get myself tested. Yes. Kahit hindi ako active. Kasi ito Catriona, Pia Alonso works back, they're beauty queens, nagpapatest sila. Yung mga pare, nagpapatest din sila. So, kung yung mga taong, di ba, we look up to, and yung mga taong virgin, nagpapatest, bakit ikaw hindi? Yes. Diba? Alam mo, very thankful din ako sa city kung saan ako nakatira. Kasi Oo. nagpo-provide sila ng free testing. Oo, Sa yeah. mga barangay, sa mga sectors na kung saan marami yung tao, hindi, sabihin na natin, kasi may times talaga na may bayad diba? Kumbaga, thankful ako sa city ko kasi nagpo-provide sila ng free testing. And sa awareness na rin tungkol sa mga HIV, sa mga sex-related na disease. Yes. I love this topic because it went from a frisky topic to an educational topic. Yes. Oo. Ganun ka-wholesome ang aming mga podcast topics dito. Oo. Kaya abangan nyo ang aming next episode. Yes, naman talaga. Oo. Meron pa ba tayong mga ganap dyan? I think we have letters that we want to share. Okay. Oo. Let's now proceed para sa aking paboritong part ng segment na ito. Ito ay ang Wet Confessions. Ito ang wild, Exciting! true confessions. Woo! Ano Yes! bang mga nasabi ng confessors natin for tonight? Let's see. Okay. Sabi ng ating first confessor for tonight. Gusto mo bang basahin? Ikaw muna. Oo. Okay. Mahaba Oo. Okay, I have been liking a girl that gives me a mixed signals, but I gave up on her. She was my first love interest, but it didn't end well because she just keeps giving me mixed signals. So in the end, I have to let go of my feelings. It all started when we have a school performance. We keep having an eye contact, and deep inside, I shrill whenever we have an eye contact. Then our performance happened. We are waiting for the announcement of who are the champion. Then Nico, my love interest, told me that she will kiss me on the cheeks. So of course I wanted to win. At dahil dumidighay ka, i-continue ko na to. Then, when they announced the winner, we won. All of us hang out after that time, we watch video. And our friends tease us that we were, That we were and their friends teases us that mag-chat GPT po tayo para sa grammar checker. Charing. Then later, she kissed me secretly. No one knows when it happened. Only me and her. That time, I started liking her more. I kept chatting her, and she does the same time.
Ano daw? The same. The same. Okay. But that didn't last long. She kept her distance after. Of course, I couldn't keep this because of my feelings. I asked her what's been happening. Does she still have feelings, or does she still likes me? Then she told me she doesn't have any feelings anymore. I was shocked and heartbroken. Then she told me the reason of why she lost feelings. It's because I'm out of reach. And she said it's like you're heaven and I'm earth. Langit ka, lupa ako. Ganun yun. Bakit in naman wala Tagalog. kayong signal? Oo, Out of that reach? hurts me because why would you think that? In the end, we separate ways and I transferred school. Oo. Okay. Ano bang masasabi mo sa ating Ay, confessor? bata pa to eh. Alam mo yun, lahat naman tayo nagdaan sa puppy love and feeling natin, lahat ng mga bagay, kagaya yung mga ganyan, di ba? Kailangan natin pagdaan. Hindi, yung mga ganyan, di ba pag high school ka, ang big deal lahat. Oo. Okay. Pero kapag nag-turn ka na ng 25 or 30, ang mga big deal na sa'yo is paano bayaran yung renta mo. Ganun. So, para sa kanya, kasi 18 years old pa lang yung, ano natin, yung nag-share niyan. So, sobrang laking big deal talaga yan para sa kanya. Langit ka. Oo, di ba? But I always Lupa ako. think, kasi it's valid. You're 18 years old, you have a huge crush towards this girl, it's exactly okay. It's definitely okay. Pero darating sa point na you will see that those little Details. things, yung mga ganyan, ma-realize mo na pag tumanda-tanda ka ba, ay, maging crush ko pala siya. Ay, kinabaliwan ko pala siya. Parang Ay, ano, alam mo yung looking back. oo, Diba? Yung- parang ngayon, di ba? Siyempre, pag may mga alumni homecoming kami, tapos nakita ko yung high school crush ko, naging crush ko siya? Bakit? Ganon, oo. Ganon. Okay. Mhm. Gets naman. Okay, para That's sa okay. ating next confession. Alam mo, for me lang, ma-advise ko lang doon, study hard. Yes. Oo. Yun ang Okay. pagtuunan mo ng pansin. Okay, and Okay. for the next letter sender or confessor, on December 2024, oh my God, 2 years ago, I pinned down my crush / my friend during a photo shoot. Of course, it's with consent. I asked her if she's alright if we're going to do a post that's slightly R18. So meaning may medyo provocative or sensual yung photo shoot na to. It's against the rules at that time. But the photographer jumped into my plan and ignored the head. So we had digital copies of it. There were bystanders who watched the photo shoot too. There are also a bunch of people chatting Kiss or Yuri. It's the first and last thing that I've ever done with my crush. Oo, so ano natin dyan? Well, I'm glad you experienced it. Diba? Kung baga Oo. na-explore mo yung ganon. Nasa tamang age naman siya. Yes. Diba? So, Yeah, and you only live once. Parang, Yes. di ba yung sinabi natin kanina na, try to explore the things. Kasi along the way, when you reach a certain age, at nalaman mo, parang lahat na nagawa mo, malalaman mo yung mga bagay mo na gusto mong ma-appreciate. gusto at ayaw mo talagang gawin. Oo. Ano yung mga bagay na gusto mong bigyan ng value? Correct. At hindi. Or yung mga bagay na gusto mong ulitin ulit. If the photo shoot did not sit well on you, wag mo nang ulitin ulit. At the important thing is, na-try Nagawa mo. Oo. And sana nag-enjoy ka. Ikaw, ano yung mga bagay na hindi mo na uulitin? Ako? Siguro yung mga bagay na hindi maganda para sa Ano nga? Ito naman masyado namang Ako kapag jutes. Charing. Oo. Yun. Okay. Joke lang, yeah. Okay. Gets naman. Pero sa akin, siguro wala pa naman ako sa ganong part. Siguro, sabihin na natin, yung mga bagay na hindi ko na uulitin. Siguro yung mga bagay na hindi maganda sa akin. Yun na lang talaga. Specifically, Feeling ko it's not it's not for this podcast. yes, it's not for this podcast. Okay. Yeah. Pero ikaw, bukod sa ganon. Ako, halimbawa na lang, sa prutas, ganyan. Kasi mahilig ako ng prutas. So, hindi ko naman malalaman yung mga favorite kong prutas kung hindi rin ako nag-try ng mga hindi ko favorite na prutas. Ayoko ng chesa. Totoo, ayoko din ng atis. Ayoko ng guyabano. Talaga? Ganyan. Oo. Ayaw mo ng mga sinisip-sip? Hindi, gusto ko yung may sinisip. Ano bang mga prutas na sinisip? Sinisip-sip yung atis, no? Ay, sinisip pa yun? Oo. Oo. Okay. Ano yung pa isa? May ibang prutas na lang yung gusto ko. Yung mangga. Yung buto ng mangga. Okay, Pwede mo. lang. O, yan. Pwede mo?
Oh, the topic is getting interesting. Okay. Oo. Pero Okay. alam mo, favorite ko talaga ang melon talaga. Melon. Oo, hindi ko alam. Paborito mo yung melon na ginagawang juice? Oo, Ang sarap, no? grabe. Oo, tapos lalagyan mo ng BJ, buko Ah, juice. talaga ginagawa mo ng BJ yun? Yes. Okay. It's giving... May condense pa yun. Ay, wala. Kasi ayoko talaga ng, Matamis? hindi, ayoko ng parang artificial sugar. Gusto ko ng organic sugar. Ah, okay. Yung galing sa sa sugar cane fruits, mismo? sa sugar cane, Ah, ganyan. Yung yes, galing sa honey, ganyan. Okay. Para So, maganda yung skin ko. Kasi when it's bad sugar, magkaka-breakout ka. Pero kapag natural sugar, gaganda yung skin mo. Kagaya ng ginagawa ng Hasanea Clinic. Yes. Gumaganda yung cutis natin. Maraming salamat po Oo. sa Aesthetic Clinic. Guys, Diba? matatagpuan nyo siya sa NS Amoranto, Quezon City. At sa Shaw Boulevard, Mandaluyong City. And open po sila 8 a.m. to 10 p.m. 10 a.m. Ano ba talaga, to Charles? 8 Alam mo, p.m. baka mamaya magpasara ka ng Hasanea. Hasanea. Ulitin mo. Oo. Okay guys, matatagpuan nyo sila sa NS Amoranto, Quezon City at sa Shaw Boulevard, Mandaluyong City. At open sila every 10 a.m. to 8 p.m. Monday to Sunday po yan. And pwede nyo po silang makontakt sa number na 0929-275-1014 at sa number na 0906-208-8183. Yes. And guys, make Love it a it. habit, no? Panoorin niyo po ang aming mga shows every Monday. Nandyan po ang Chikahan with Mami Ray, 7 p.m. po yan. And of course, Up Top Down Low every Wednesday, 7 p.m. And every Friday, Coffee chat with the Ven. Yeah. Yes. All of these podcasts and topics that are being discussed all across the podcasts are inspiring, yes, interesting, fun, and very entertaining. Yes. Oh, yes. I am so happy to be here again. yes, maraming salamat. Yes, of course. I am so happy to be filling in the seat for Caleb. And Yeah. Caleb, get well We soon. miss you. Yeah. Yes. And guys, kung hindi pa kayo naka-follow, like, or subscribe sa aming mga social media channels, pwede nyo po kaming i-like, i-follow sa Ignis Novus Artist Management sa Facebook and Instagram at ignisnovus.official sa TikTok. And para naman po sa aming mother company, pwede nyo po kaming i-follow sa First Son Production sa Facebook and IG, and sa YouTube naman po, First Son Creatives. And saan ka ba pwede nilang mahanap sa social Yes, media? you can follow me, but you're not required to follow me. On my Instagram, it's @hey.emilia. I think that's the only social media that I'm so active right now. And speaking of social media, we'd like to thank to all, Yes, to all our viewers. the viewers who've been so generous and who's so interactive, like very engaged kanina. Actually, up until now, may mga nagko-comment pa rin. We'd like to, parang chat with you or to say pa your mga comments, but we ran out of time. Yes. Oo. At pwede nyong dagdagan ang time slot namin kung mag-sponsor kayo, guys. Sorry. Oo, yeah. Give more stars for more airtime. Yes. Yon. And guys, matatagpuan nyo naman po ako sa social media. You can follow me sa IG at 143.charles, and sa Facebook naman po, Charles Dion. And maraming salamat po muli sa Thank you. panonood. Thank you, And guys. Ems, maraming salamat. So happy to be here again at your service. Yes, and sana abangan nyo kami sa aming next episode dito sa Up Top, Down Low! Woo! Bye guys! Maraming salamat! Up top, hot, new, and trendy today. Down low on the chillest conversations happening now in our society.
Eh! Yung pamilya, tapos yung lalaki. Ay, alam ko na. Feeling pa-victim. Versus. Versus feeling pa-victim. Ay, nakakaya di ba? Kasi pinip mo yung sarili mo. Yung sa Gen Z, what's litanya na? Yes na yes. Yes na yes. Go ako dyan. Up top, Up top. up top, up top, up top, up top, down low. Yes, give it, give it, give it, give it. Yan, gusto to eh. So ngayon, lahat po pala,